Nagising ako isang umaga dahil sa tilaw ng manok ang madidinig sa labas. Napabalikwas na din ako ng bangon. Di ko alam, pero ang ingay sa kwarto ni nanay. Pero inignore ko na lamang ito kasi may boses lalaki sa loob. May kasama ito. Kaya naghanda na ako ng susuotin papasok ng eskwelahan. Pero nang nasa kusina ako, bigla akong napasigaw kasi meron lalaki na lumabas sa kwarto ni nanay. Magkatapat kasi ng kwarto ni nanay at ang kusina. Kaya sa pagsigaw ko'y lumabas si inay. Ba't ang ingay mo naman, Gina? Para kang nakakita ng multo. Inay, sino po siya? Ba't andito sa bahay? Siya. Sensya na anak kasi di ko naman alam na pupunta si Chong Vladimir mo. Boyfriend ko. At dito na siya titira. Ganun po ba, Nay? Oo, anak. Kaya ituring mo na siyang parang tatay mo. Ganun ba? Oo anak, kaya 3 na tayo dito sa bahay. Kaya inaayos na din namin na kami pakasal na. Bigla akong nabilaukan sa sinabi ni inay. Kasi nga kung kailan pa ito tumanda, doon pa nito naisipan na mag-asawa ulit. Pero ganun pa man, hangad ko pa din ang kaligayahan ni inay. Kaya hayon, nagpakasal si inay kay Chong Vladimir na ngayon may amain na ako. Pero wala naman ako maisita dito kasi mabait naman ito. Ito nga halos ang naglalaba sa aming damit ni inay. At ito din ang tagaluto. Nasa 56 na kasi ito. Magkasing edad sila ni inay pero naalibadbaran ako kay Chong nang wala ang atensyon ni inay sa akin. Late na din ito umuwi, lagi itong nasa labas. Pag andyan naman sila, para silang mga pusa na naglalambingan sa harapan ko. Kaya inis ako sa kanila. Isang hapon na noon, inaya ako ng barkada. Kaya hayon, pagkatapos mag-school, lakwatsa kami. Kaya ginabihan ako ng uwi. Halahayon na, pagsapit ko sa may tarangkahan, galit na mata ni inay ang sumalubong sa akin. Saan ka na naman nagpupunta? Ba't gabi ka na dumating? May ganawa kasi kami na thesis, Nay. Anong thesis? Kung may thesis kayo, ba't di ka man lang nagsabi na gagabihin ka ng uwi? Alalang-alala na kami sa'yo, ng Chong mo sa'yo. Tama na nga po, Nay. Kayo nga, lagi din sa labas. Pagbalik ko ng bahay, wala kayo dito. Di mo nga alam or tanungin kung kumain na ba ako o hindi. Ni wala ka man ka nga pakialam sa akin. Huwag mong hintayin na ilabas ng iyong amain ang batuta bago ka magtanda. Kaya huwag kang sagot ng sagot sa akin. Di ko naman siya, Ma. Asa-asawahan nyo lang naman siya. Ba't ganun ang gagawin niya sa akin? Abay, magaling ka na ding sumagot. Yun naman talaga, di ba? Pangalawang asawa nyo lang naman siya. Supakin niya sa akin. Mabilis kumuwi ka kainay. Pero isang malakas, sana nasampal ang dadapo sa aking pisngi ng mga oras na yon. Dahil sa mga katagal lang na aking nasabi kay inay, si Chong ang umawat at sumangga kay inay sa kamay nito. Tama na mahal, anak mo yan, dalaga ng anak mo, kaya di dapat ganyan mo siya tratuhin. Hay naku mahal, tignan mo nga, tignan mo ang tigas ng ulo.
na kung makasagot. Hayaan mo na, ganyan na ngayon ang mga kabataan ngayon. Gabayan mo lang sila ng tamang landas. Kaya tama na mahal ang puso mo, baka malaglag. Pabirong, awat at alo ng aking tiyuhin kay inay. Pangalawahin sana ni inay ang isang kamay uli dahil sa kabila na naman sana ito tatama sa akin, pero sumiksik ako sa likuran ng aking amayin na parabang nakahanap ako ng kakampi sa likuran nito. At ako na'y sinabihan ng aking amain, ikaw naman Gina, pag ang nana mo'y pinagsasabihin ka, makinig ka at huwag kang sagot ng sagot muna, gat di pa siya natatapos magsalita. Dapat pakinggan mo ang aral at itinuturo sa iyo dahil sa future mo din yan. Matatanda na kami at ikaw lang ang inaalala namin, kaya habang ikaw ay nasa ganyang taon, dapat matuto kang magpasalamat sa iyong ina. Naiintindihan kita, pero sana naman unawain mo din ang sitwasyon. Huwag puro barkada ang atupagin mo. Dapat magpursige kang mag-aral at makatapos. Ang dami pang sinabi si Chong sa akin, pero iniwan ko na sila. Kaya hayon na, di na ako umimik dahil ayaw kong pakinggan ang mga sinasabi nilang dalawa. Natotorete ang utak ko, kaya mga sinabi nila sa akin, nilalabas ko lang sa kabilang tainga. Pero dinibdib ko yon dahil parang wala lang akong kakampi sa bahay. Kaya nakaisip ako ng plano. Di pa tumitilaok ang manok, ako'y bumaba ng maingat at hayon na nga lumayas ako sa bahay namin at sumama ako sa aming taga-baryo na si Aileen. Isa itong nagtatrabaho sa Maynila. Malaki daw sahod niya sa Maynila. Kaya napauo na lang ako. Gusto ko magtrabaho din para may kita. Pero sa kasamaang palad, trabaho nga ang napasukan ko. Pero ibang trabaho ang pinapagawa sa amin. Dahil di lang ako ang nandun, may mga kasama pa ako. Kala ko mabait si Aileen. Yun din pala ang trabaho nito. Pakabait ka dito kasi malalaki ang tip nila. Basta gawin mo ang pinapagawa nila sa iyo. Bakit dito mo ako dinala, Aileen? Di ba yan naman ang gusto mo, maghanap ng pera? So, andito ka na. Ito ang trabaho na pinapagawa mo sa akin? Ba't kaangal ka pa? Iyang babait naman ng mga yan. Kung gusto mo, lumayas ka na dito. Ngisi nito sa akin ng mga oras na yon. Ngising aso kung makangiti. Palibhasa, first time ko sa lugar na yon. Kabado ako't naging sunod-sunuran sa gusto nila. Kala ko makakalayo ako kay inay at sa aking tiyuhin. Pero mali. Mali pala ang aking napuntahan at tinahak na landas. Kasi ang mga nagaya sa akin ay isa palang kalapating mababa ang lipad. Ano, titingin-tingin ka lang dyan, asikusuhin mo ang mga nandun. Wika ng pinakahid, tumalima ako't pinagsilbihan sila. Naisip ko si inay. Buti pa sa bahay, buhay reyna ako. Samantalang dito, sa pinagtatrabahuan ko, pinagtrabaho ko ng husto. Dito ko nakilala si Mona.
naisipan namin tumakas na dalawa. Sa makatuwid, nagtagumpay kami na makalis sa lugar na yon. At pinalad, nagtago kami sa nakapakaradang kotse. Buti na lang, bukas yun. Nakita kami ng driver ng car. "Hoy miss, anong ginagawa niyo dyan?" Maawa ka sa amin. Tumakas kami. Makaawa kung wika sa lalaki na titig sa akin. Hanggang sa hinanap kami ng hinanap ng mga lalaki. Kinatok nila ang tented na sasakyan at kinausap ng driver ang mga ito. Kaya nang wala na ang mga ito, saka umarangkada ng takbo ang sasakyan. "Sir, salamat. Ako nga pala si Gina at ito naman si Mona." "Ako nga pala din si Roy. Sensya na, gusto lang namin makatakas doon." Paliwanag ko kay Roy. Ang lahat ay nanunawaan naman nito ang naging sitwasyon namin. Kaya malaya kaming nakauwi sa aming mga bayan. Umuwi na din si Mona sa kanila at ako namay sa aking inay. Si Roy ang naghatid sa aming bahay. Nakita ko si inay na sa harapan ng bahay at nakita ako nito. Imbis na pagalitan ako ni inay, pero di ko madidinig yon at tinawag ang aking amain na nasa kusina. Niyakap ako ng mahigpit ni inay. "Gina, anak, patawarin mo ako. Alam kong nagkamali ako sa ginawa ko sa iyo. Alam mo bang alalang-alala kami ng iyong amain sa iyo, lalo na sa siya kung saan siya napupunta para ka lang makita." Di ako makapaniwala na mabait pala si Chong, ang aking ama-amahan. Kahit di ko ito tunay na ama, may malasakit din pala ito sa akin. Hinaplos ni ina ang aking buhok, kaya niyakap kong mahigpit si inay. "Salamat po inay at Chong. Basta huwag mo na ulit gagawin yon. Ang mag-al sa balutan pag pinapagalitan ka." "Opo Chong, salamat po talaga. Wala yun, basta pakabait ka lang. Pag kailangan mo, andito lang kami sa tabi." Pinagsabihin kong nanay mo, simula ng araw na mawala ka, nabawas-bawasan ang paglalabas-labas para mabantayan ka. Ngiti ni amain sa akin. Niyakap ko sila ng mahigpit at humingi ng tawad sa ginawa ko. Nga po pala Nay, Chong, si Roy po. Siya po ang nagligtas sa amin. Kung di siguro kami nakapagtago sa sakyan niya, di siguro kami makakalis sa lugar na yun. Buti naman nahuli na si Aileen. Maligaya akong nagpasalamat kay Roy dahil malaking utang na loob ko sa kanya. Sa ngayon, maligaya ako sa piling ng aking ina at sa aking Chong dahil alam kong mahal na mahal ng aking amain ang aking ina. At salamat sa kanila dahil mas lalo kong pinagsikapan na maabot ang aking bithiin sa buhay. Dahil sa dalawang tao na mahalaga sa akin na kanila kong ginabayan, ang aking inay at aking amain, at ito ang sikreto at ibinihaging kwento at sana kapulutan ito ng aral. Salamat! Salamat guys sa pakikinig at panunood sa video ito. At shout out sa inyong lahat. Namamasyal sila Alfonso at Nika sa park kasama ang dalawang anak nila. Magkahawak ang mga kamay nila ng asawa.
Wala nang hahanapin pa si Nika dahil si Alfonso ay responsable talaga. Kaya kontento na siya dito. Pero kung minsan na may naaalala din niya si Abner at balita din ni Alfonso sa kanya'y girlfriend na nga ni Abner si Belen. Kaya di na niya iniisip pa si Abner dahil may buhay na itong sarili at siya, masaya siya kay Alfonso. Nang nagdaang mga araw, habang nasa labas si Alfonso, tumawag ito kay Nika. Ayaw sana sagutin ni Nika yun dahil abala siyang nanonood ng TV sa salas. Pero lagi na lang tumutunog kaya sinagot na lang niya ito. "O mahal, hello, kumusta ka na? Asan ka na? Mahal, baka magagabi na ako ng uwi. Pero ganun pa man, mahal na mahal pa din kita. Alagaan mong sarili mo kung wala man ako sa tabi mo. Mahal, ano bang pinagsasabi mo? Para ka namang namamahalan niyan." Tampo ni Nika kay Alfonso din niya. Tumawa lang si Alfonso sa kabilang linya. "Mahal, alam mo bang masaya ako dahil nanalo ako sa loto? Talaga mahal? Oo, saka celebrate tayo sa ibang bansa. Dahil ito na ang pinakamimithi ko na makapag around the world." Tuwang wika ni Alfonso. Nanalo kasi siya sa first place na tinayaan niya. Kaya pala nawiwili itong laging nasa labas kasamang mga kabarkada dahil lagi nilang sinasama kung saan-saan ito. Pero bago pa man may baba na Alfonso ang phone, sa di inaakalang sandali, bigla siyang natumba. Sigawan ang madidinig ng mga oras na yon. Nawalan ng malay sa Alfonso at ang masaklap. Di na alam ng mga kaibigan kung bakit nagkawalaan ng mga gamit ni Alfonso sa katawan. Lalo na ang pinanalunan pa nito'y nawalan na din sa pitaka. Huli na nang dumating sa hospital ang sasakyan kasi nagka-aber-aberya sa daan. Bago pa ito umabot sa hospital. Tulala si Nika ng mga oras na yon dahil sa pangyayari. Biglang nangyari sa asawa. Madami ang pumunta para bisitahin si Alfonso para makita sa huling sandali. Nagdalamhati ng gusto si Nika dahil parang kailan lang masaya siya kasama ang asawa nito. Lahat ng mga kamag-anak na Alfonso'y dumalo. Andun din si Abner. Gustong damayan ni Abner si Nika pero nahihiya siyang lumapit dito kaya nagpalipas muna siya ng mga araw na di lumalapit. Kaya nasa malayo lang si Abner nakatanaw kay Nika. Isang araw, kausap ni Abner ang lola nito na ina na Alfonso. "Abay Abner, mag-asawa ka na pero ayaw ko kay Belen at kung mag-asawa ka lang naman ay pili-piliin mo naman yung mapapangasawa mo, yung di mo nakukuha sa gilid-gilid. Dahil di yan pagkain na isusubong at iluluwa pag napasok ka. Kaya dapat mong tignan mabuting babae para sa iyo apo. Kung mag-asawa ka rin lang, yung gaya ni Nika, yung responsible at aalagaan ka talaga. Yung makakasama mo, di yan kung sinong-sinong babaeng hinahanap mo." Wika ng lola nito. Ayaw niya kasi ng lola nito si Belen. "Abay lola, wala naman pong perpekto na tao, di po ba? At wala naman po akong makita na gaya ni Nika." Tawang wika ni Abner sabay akbay sa lola nito. At nagpatuloy sa pagsalita ang lola nito. "At wala naman na si Alfonso, ang mahal kong anak. Paano ng mga apo ko, ang babata pa nila? Wala nang anak ko, mag-isa na lang si Nika." Lungkot na sambit ng matanda na nagmamaktol. "Kaya ikaw Abner, kung wala ka nang makitang babae na matino,
Si Nika na lang ang pakasalan mo, Apo. Baka maisipan pa niyang mag-asawa. Baka kawawain lang ang mga ng iba ang apo ko. Okay lang sa akin na kayong dalawang magsama. Pero Lola, di ko nga alam kung gusto ako ni Nika. Naku, Apo. Gusto o hindi, bakit mo di subukan na ligawan siya? Wala namang mawawala kung susubukan mo. Wika pa nito kay Abner. Di makapaniwala si Abner na pati pala ang lola nito. Nito ay okay lang na si Nika ang piliin niya. Kaya may nabuong balak si Abner ng mga sandaling iyon sa kanyang sarili. Tama nga naman ang lola nito. Wala na ang tito nito kung si Nika ay susuyuin niya. Pero Lola, nahihiya po ako. Ay naku Apo, akong bahala. Ngiti ng Lola kay Abner. Isang araw dumalaw ito sa manugang. Buti naman ma, dito nyo naisipan na dumalaw at tumira kasi gusto ko kayong makita ng mga apo ninyo. Tuwang wika ni Nika sa biyanan. Hayaan mo Nika, ako na munang mag-aalaga sa mga apo ko habang andito pa ako. Malakas pa naman ako, kaya habang nasa trabaho ka, ako na munang magbabantay sa kanila. Salamat po ma, wika ni Nika sa biyanan nito. Mabait kasi ang mama ni Alfonso, nagmana ang asawa dito. Naging magaan pa kay Nika na maalagaan ang mga anak nito. Madami namang nanliligaw sa kanya, kaso parang ayaw na muna niya magsasagot. Abala kasi ang utak nito para sa mga future ng anak. Sa tuwing naiisip ni Nika sa Alfonso ay lagi siyang nanlulumo. Kaya si Nika ay nagtrabaho na din para mayroon at matugunan ang mga gastusin sa bahay nila. Lahat ng kabuhayan kasi nila ay naibinta na. Pati ang negosyo nila ay isa-isa na ding nawala dahil sa pagtaya-taya ni Alfonso noong nabubuhay pa ito. Nanalo nga siya pero biglang nawala din. Kaya ang pamilya ni Alfonso ay biglang humirap na halos magkahig isang tukan na lang sila o kumain ng 2 beses sa isang araw. Halos hating gabi na umuwi si Nika galing trabaho. Okay naman ang sahod niya, kaso kailangan talaga nitong magsubsub trabaho. Kaya laking pagkabigla ng isang araw ay may nag-doorbell sa bahay nila. Di niya yon pinansin kasi nga pagod siya sa trabaho at gusto niyang humilata ng humilata para makapagpahinga. Kaya tinanghali na siya ng bangon. Nagmamadali na siyang bumangon kasi nagugutom na siya. Kaya pumunta siya sa kusina at di na siya nagsuklay pa ng buhok. Naglalakad na siya sa kusina at binuksan at kumuha ng pagkain sa loob ng refrigerator. Di niya alam may tao sa kanyang likuran. At pinag-aaralan ang likod niya. Siya'y nakapaalang. Siya na naglalakad. Sanay na kasi ito lalo pat panay babae lang naman sila sa loob ng bahay nila. Wala siyang kiyeme sa mga nakapaligid. Sanay na ang mga ito sa kanya. Kaya nabigla si Nika nang may magsalita sa likuran niya. At boses iyon lang lalaki. Kumusta ka na Nika? Pwede bang dito na muna ako makitira habang naghahanap ako ng trabaho? Nabigla si Nika dahil kaboses iyon ni Abner. Sa gulat ni Nika, di alam ang gagawin. Natigilan siya. Kaya di siya lumilingon. At nang matauhan ay, ikaw pala Abner. Okay, dito ka na muna.
Open naman ang bahay at saka andyan naman si lola mo at mga pamangkin para may tumao sa bahay habang nasa trabaho ako. Wika ni Nika, pero di pa din ito lumilingon na mayani uli ang katahimikan. Sa pag-aakalang walang nang tao sa likuran niya, dahan-dahan na siyang humarap dito para madaling makapunta sa kwarto nito. Pero sa paglingon ni Nika, nahuli niya si Abner na nakatitig sa kanyang likuran. Dahil nakasandal pala ito sa may upuan malapit sa may dingding. Kaya titig na titig si Abner sa tita nito. Napakaganda ni Nika, lalo pa nang nakalugay ang mahabang buhok nito na di nakagsuklay, kaya dali-daling bumalik na si Nika sa kwarto para ayusin ang sarili. Nahimasmasan naman si Abner, inisip na dapat maging mabait siya para tumagal siya sa bahay ng tita nito. Kaya sa tuwing napapadako ang paningin ng dalawa, di sila nagkikibuan. Kaya naging mabuti naman ang sitwasyon nila sa bahay ni Nika. Namasukang tricycle driver si Abner sa lugar na nila Nika. Kaya isang araw, dumaan si Nika sa kanto. Nakita siya ni Abner at kumaway ito sa kanya, pero di siya pinapansin ni Nika. Mabilis itong naglakad na parabang walang kakilala na o nakita sa daan. Di talaga pinapansin ni Nika si Abner. Kaya napapakamot na lang ng ulo si Abner sa tuwing ganon na ganon ang ginagawa ni Nika, na hindi sila nagpapansinan. Kaya isang umaga, kinausap siya ng biyanan nito. Nika, kami na muna'y pupunta sa probinsya, isasama ko ang dalawang apo ko. Okay po ma, para naman makapamasyal ang dalawa. Kaya, ang naiwan sa bahay ni Nika ay siya at si Abner lang. Gabi na noon, kauwi lang ni Nika galing trabaho. Pagod siya, kaya sumalampak na lang siya sa sopa. Ang sakit ng kanyang balikat at siya'y pumikit sa kapo. Nang walang ano-ano'y merong mga kamay na nagmamasahe sa kanyang likod. Galing nitong magmasahe. Akala niya iyong yaya ng mga anak nito. Yaya, ang galing mo namang magmasahe. Bilib na talaga ako sa iyo. Salamat ah. Kala ko ba sumama ka kila mama sa probinsya? Sabi ni Nika habang nakapikit si Nika. Nagiginhawaan ito sa masahe. Pero di pa din umiimik ang nagmamasahe. Patuloy na nagmamasahe sa likuran nito nang magsalita ito sa kanya. Di mo ba alam na umuwi sila sa probinsya kasama ng mga anak mo? Biglang napamulagat si Nika dahil sa pag-aakalang si Yaya Delia ang nagmamasahe. Yun pala si Abner. Abner, anong ginagawa mo? Ikaw pala yan, salamat ah. Yun lang bang sasabihin mo Nika, salamat lang? Ngiti nito. Bakit? Ano pa bang gusto mong sabihin ko, Aber? Akmang tatayo na si Nika, pero mabilis si Abner na hinawakan nito ang mga kamay ni Nika. Nika, wag mo naman akong iniwasan. Nasasaktan ako na sa nangyayari. Di mo man lang ako kinakausap. Abner, di kita iniwasan. Kung di mo ako iniwasan, Nika, ba't di mo ako pinapansin? Pinapansin naman kita ah. Oo, nakikita mo nga ako sa tambayan sa kanto. Pero ang bilis mo pa rin maglakad, hindi mo nga ako binabati man lang. Ganun ba ang pinapansin? Abner, anong gusto mong gawin ko? Nika, mahal kita.
Kaya sana naman pansinin mo ako. Matagal nang wala si Tito. Sana naman ako naman ang bigyan mo ng pansin. Buhay ako na nagmamahal sa'yo dito. Kinuha ni Abner ang mga kamay ni Nika at nilagay sa kanyang tapat ng puso. Naramdaman ni Nika ang tibok ng puso ni Abner. Abner, pwede ba? Tama na, walang tutulad kay Alfonso. Dahil siya siyang mabuting ama at asawa, naiintindihan mo ba ako? At higit sa lahat, mahal ko siya. Parang tarak sa dibdib na tumagos sa puso ni Abner ang katagang binitawang salita ni Nika kay Abner. Kaya nang haalis na sana si Nika, hinila na siya ni Abner. Aaminin niya't sa hindi, nagsisinungaling siya dahil natutunan na din niyang mahalin si Abner. Nahihiya lang siya sa mama ng asawa niya at lola ni Abner dahil sa kanila nga ito nakatira. Pero ng mga oras na yun, dalawa lang sila ni Abner, kaya nakapag-usap silang dalawa ng maayos. Mahal kita, Nika. Hihintayin ko ang kasagutan mo. Kahit matagal ang sagot at sana maintindihan mo ako. Nang aktong, alis na si Abner at biglang nagsalita si Nika. Abner, mahal din kita. Kaso, ang hirap eh. Ayaw ko man aminin dahil naiinis na ako sa sarili ko. Dahil nitong mga huling sandali, ikaw nang laman ng aking isipan. Talaga, Nika? Oo, Abner, ikaw talaga. Tuwang-tuwa si Abner dahil napaamin din niya si Nika. Mga ilang araw ay di nilubayan ni Abner si Nika. Niligawan niya ito hanggang mapasagot niya ng matamis na oo. At nilihim pa muna nila sa una, pero nang tumagal na sila, ay sinabi nila sa biyanan nito ang totoo. Wala namang tutol ang biyanan niya dahil gustong-gusto nga pa nito na silang dalawa ni Abner ang magkatuluyan. At ito pa ang naging tulay ng dalawa para mapalapit si Abner kay Nika. Isang umaga, nag-uusap si Nika at ang biyanan nito. Nika, hangad ko ang kaligayahan ninyo ng apo kong si Abner. Di naman masama na kayong dalawa, basta mahalin nyo lang ang bawat isa. Wika ng biyanan nito sa kanya. Salamat po mama, naiintindihan po ninyo kami. Sabay yakap sa biyanan nito. Masayang kinasal si Abner at Nika. At marami ang dumalo. Siyempre, di maiiwasan na may mga tao di napag-uusapan sila at magbulong-bulungan na para bang mga bubuyog. Kaya di na nila pinapansin ang mga yun. Ang mahalaga sa kanila'y nagmamahalan silang dalawa at di pa naman huli ang lahat kay Nika dahil humabol pa sila at nabibayaan na din ng mga kapatid ang anak ni Nika. Sa ngayon, maligayang nagsasama ang dalawa. At ginampanan ni Abner ang pagiging isang ama sa mga anak ni Nika. At ngayon, maginhawa na din ang buhay nila dahil nagsumikap sila sa kanilang buhay. At ito ang kwento ng tiyahin. Salamat guys sa pakikinig at panonood sa video ito. At sana nagustuhan ninyo. At shout out sa inyong lahat.